Uy, miss! Saglit lang! Teka, kayong dalawa yung humablot ng bag ko kahapon ah. Oo nga, miss. Kami nga yun. Ako nga pala si Erning. At ako naman si Totoy. Ang kapal naman ng mukha nyo. Makikipagkilala pa kayo sa akin pagtas nung ginawa nyo sa akin kahapon. Alam nyo ba yung hirap na dinanas ko sa inyo kahapon? Pinahabol-habol nyo ako. Ang kakapal ng mukha nyo. Erning, mukhang mailap yung babae na yun. Kaya nga, Totoy. Pero tara, diskarte natin. Tara! Gising mo, Erning. Gising mo! Please! Karding, tulungan mo ako. Hinahabol ako niyang dalawa. Talaga kayong dalawa. At di ba naman babae? Pinapatulan nyo pa. Karding, naghahanap pa ata ng sakit ng katawan tong dalawang to eh. Tara Karding, bigyan natin. Karding, huwag mong sabihin na mangangialam ka na naman. Erning, bitawan mo nga ako. Totoy, birahin mo na nga yan si Libag. Para matahimik na buha nga niyan. Erning, relax lang. Puso mo. Pero kayong dalawa, magpo-cross pa rin ang landas natin. Kapag dumating ang araw na yon, luluhod kayo sa harapan namin. Erning, tara na. Kaya nga, tandaan mo yun na. Tandaan namin yung araw na yun. At hindi namin kakalimutan. Baka kayo lumuhod sa harapan namin. At ikaw naman babae ka. Huwag ka maglalakad kapag ikaw lang mag-isa. Hindi mo naman kabisado yung lugar dito eh. Tara nga, Libag. Baka ako na masisihin yan. Karding, ba't gano'n naman pinakita mo kay Monique kahapon? Inangihingi na nga siya sa atin ng tulong. Pinakita mo pa ng hindi maganda. Alam mo, Libag, hindi mo ba napapansin yung babaeng yun? Tuwing makikita natin siya, lagi natin nakakabangga si Erning tsaka si Totoy. Siguro, may kakambal-kamalasan yun. Karding, sa dami natin makakasalubong, yung dalawa pa. Si Totoy tsaka si Erning. Libag, pag alam mong hindi sila gagawa ng maganda, uraan mo na. Tara. Alam mo, Totoy, dapat di ka na nagpigil sa dalawa kahapon eh. Yang si Libag, namumuro na sa akin yan. Bigyan lang talaga ako isang pagkakataon. Dudurugin ko talaga siya. Erning, huwag masyadong mainit ang ulo. Relax ka lang. Hayaan mo. Pagpaplanuhan nating dalawa kung paano dudurugin yung dalawa na yun. Erning, kung pinatulan natin sila kahapon, may testigo. Yung babae, mukhang may kaya pa naman. Hayaan mo. Darating ang araw, dudurugin natin sila. Totoy, tignan mo nga naman ang pagkakataon, no? Sa dami ng makakasulubong natin, sila pa. Tara! Ano ba naman, Totoy? Kaluwag-luwag ng kalsada. Bakit nababangga ka? Erning, gusto mo tapusin na natin dito. Ano? Libag, tama na yan. Alam mo naman mainit tayo kay Kap ngayon eh. Totoy, kaya tatandaan mo makikita at magkikita pa rin tayo. Ano, Libag? Totoy, baka takot naman pala yun eh. Ayan mo yun, Erning. Kung papatulan natin sila, masisira lang araw natin. Tara!
Papa, may kwento ako sa'yo. Tungkol to dun sa dalawang lalaki na umablot ng bag ko. Oh, Monique, bakit? Ginawan ka na naman ba nila na hindi maganda? Opo, Papa. Nakita ko po sila kahapon. O sige Monique, tara doon oh. Kwento mo sa akin. O Monique, paano mo naman sila nakita kahapon? Kwento mo nga sa akin. Kahapon po kasi, naglalakad-lakad ako sa STR. Nakita ko sila doon. At alam mo ba, Papa, ang kakapal ng mukha nila para makipagkilala sa akin. Pagkatapos ng ginawa nilang pangahablot sa bag ko. Ano Monique? Nakipagkilala pa sila sa'yo? Eh makakapal nga mukha ng dalawang yun. Pero teka, ano bang pangalan nila? Di ba sabi mo nakipagkilala sila sa'yo? Sa pagkakatanda ko, Totoy daw po yung pangalan ng isa. Siya yung nagpanggap na kaklase ko. At yung isa naman po, yung matangkad, Erning daw yung pangalan niya. Siya yung humablot ng bag ko, Papa. At kahapon, hinabol po nila ulit ako. At sa tingin ko, may gagawin na naman silang hindi maganda sa akin. Buti na lang, nakita ko sila karding at pinagtanggol nila ako sa dalawa. Sa tingin ko anak, kailangan ko nang kumuha na magbabantay sa'yo. Dahil mahirap na ang panahon ngayon eh. Maraming masasamang tao ngayon. Kaya dapat, paglalabas ka, may kasamahan ka. Baka mamaya eh, makita ka na naman ng dalawang yun at kung anong gawin nila sa'yo. Eh Papa, wag na po. Di ko naman po kailangan yan eh. Tsaka, malaki na ako at kaya ko na rin po yung sarili ko. Kaya ang sarili dyan. Kahapon nga, sabi mo, hinabol ka eh. Wala ka nagawa. Eh Papa, wag na po. Hindi Monique, kailangan mo talaga na magbabantay sa'yo. Lalong-lalo na kapag lalabas ka. Sige, kayo po bahala. Pero, papasok po muna ako sa loob. Gagawin pa po kasi ako eh. Sige Monique. Boss B, magandang araw po. Pinatawag niyo daw po ako, sabi ni nanay. Oo, Karding. Katawag ka kita. Halika, pasok ka. Tara doon, ipag-uusapan tayo. Karding, wari ito. Boss B, tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Mukhang importante po yan ah. Oo, Karding. Importante to. Tungkol to sa kaligtasan ng anak ko. Kahapon daw kasi, may humabol sa kanyang dalawang lalaki. Erning daw at Totoy ang pangalan. Pero buti na lang, nakita niyo raw siya kahapon at pinagtanggol niyo siya. Totoo ba yun? Oo, Boss B. Totoo nga yung sinasabi ng anak nyo. Hinabol nga siya ni Erning tsaka ni Totoy. Pero Boss B, huwag kayong mag-alala. Pag ginawa nila ng hindi maganda yung anak nyo, ako po makakalaban nila. Tsaka pala Boss B, ano po ba ang dahilan? Bakit niyo po ako pinatawag? Karding, yan nga ang dahilan. Kaya kita pinapunta rito. Kukunin sana kitang personal na magbabantay sa anak ko. Dahil, Karding, malaking tiwala ako sa'yo. At alam ko, hindi mo pababayaan yung anak ko. Dahil alam mo naman, di ba? May pinupuntahan kasi ako eh. Lagi akong wala dito sa bahay. Pero Karding, teka lang. Sino ba yung Totoy na yon at Erning? Boss B, natatandaan niyo po ba yung nakakaaway namin dyan sa labas nyo? At balak tangkayin yung pasukan yung bahay nyo. Sila po yun. Si Erning tsaka si Totoy. Ah, sila pala yun. At sila rin pala yung humablot ng bag ng anak ko. Pero Karding, naguguluhan ako eh. Bakit ba sinasabi ni Monique, kasabot ka ron ng dalawang yun? Eh Boss B, yung mga araw na po yun kasi, nakita namin si Erning tsaka si Totoy, nananakbo. May dala silang bag, eh di namin alam. Kay Monique pala yun. Nung parating na po si Monique, bigla pong tumakbo yung dalawa. At binato sa akin na Erning yung bag. Eh akala siguro ni Monique kasabot ako ng dalawa. O Papa, anong ginagawa niya sa bahay natin? Monique anak, buti naman lumabas ka na. Tungkol to doon sa magbabantay sa'yo. Di ba kinukwento ko sa'yo kanina, hahanap ako. Siya nga pala, si Karding na yung magbabantay sa'yo simula ngayon. Oo nga Papa, pumayag ako na maghahanap ka na magbabantay sa akin. Pero bakit yan? Eh napaka-antipate ko niyan lalaking yan. Pero salamat nga pala kahapon dahil niligtas mo ako dun sa dalawang yun.
Pero hindi nangangahulugan nun na okay na tayo. Munik, huwag matigas ang ulo mo ah. Dahil alam ko, pag si Carding ang magbabantay sa'yo, ligtas ka sa kanya at hindi ka na magagawa ng hindi maganda ng dalawang yon. Carding, siya nga pala. Sabihin mo na kay Munik ang totoo. Oh, ano naman pong totoo? Munik, nung mga araw na kasi na yun, nakita namin si Totoy at si Erning. Nananakbo. Bit-bit niya yung bag mo. Nung alam nilang parating ka na, bigla sa akin binato ni Erning yung bag mo. Kaya ang kala mo, kasabot ako ng dalawa. Pero ang totoo nun, hindi namin sila kasamaan. Ay naku Papa, bahala ka nga. At ikaw naman, hindi ako naniniwala sa'yo. Carding, pagpasyensyahan mo na yung anak ko ha. Medyo may pagkamatigas talaga ang ulo niyan eh. Pero pag magkakasama naman kayo niyan, kakasundo din kayo. Carding, ikaw na lang bantay sa kanya. Kaysa naman kumuha ko ng iba. Hindi ko naman kilala ang pagkatao ng mga yun eh. Baka mamaya, ano pang gawin niya sa anak ko. Sige po, Boss B. Wala pong problema dun. Babantayan ko po si Munik. At maraming salamat ka pala, Boss B ah. Malaking tiwala niyo sa akin. Hindi ko po sasayangin yun. Boss B, malaking din po utang na loob namin ng nanay ko sa inyo. Talaga ba, Carding? Maraming salamat sa iyo ah. O paano? Tulungan mo muna ako dun oh. May ginagawa lang ako dun sa kotse. Sige po, Boss B, tara. Oh, tagalin mo na yung wire, Carding. Yan. Galing pala naman si Carding umayos sa sasakyan. Papa, lalabas po muna ako saglit. May bibilin lang ako. Oh, Carding. Lalabas daw si Munik. Samahan mo na. Eh Papa, bakit naman po sasamahan pa ako niyan? Munik, huwag matigas ang ulo mo ah. Baka makita mo na naman yung dalawa ron eh. Kung anong gawin sa'yo. Sige na nga, tara na. Uy Carding ah, huwag mo akong gagawa ng hindi maganda. Dahil hindi ako magdadalawang isip, isumbong kita kay Papa. Munik, yan talagang ugali mo. Hindi ko maintindihan. Ikaw na nga yung tinulungan ko nung nakakaraan para maibalik yung bag mo. Ako pa talagang pinagbintangan mo. Tsaka kahapon, tinulungan ulit kita. Parang baliwala lang sa'yo. Teka nga lang, sasamahan mo ba ako o sesermonan mo ako? Di na, tara na. Let's go. O Carding, dito ka na lang. Huwag ka na pumasok. Aba Munik, hindi pwede yan. Baka mapagalitan ako ni Boss B. Sige na nga, tara na. Dahil pa sinasabi. O Carding, huwag kang gagawa ng hindi maganda dito ah. Baka magnakaw ka pa. Nakakahiya lang. Grabe ka naman sa akin, Munik. Hindi naman ako magnanakaw. Binabantayan lang kita. Sinasabihan lang kita. Totoy, paano naman tayo makakadiskarte dito? Nakalantad tayo. Tsaka tignan mo, ang dami CCTV. Erning, ano pa bang magagawa natin? Simula kanina, wala pa tayo na-discarte. Erning, nakita mo ba yung nakita ko? Si Carding yun ah. Bakit kasama niya yung babae? Totoy, sa tingin ko, mukhang dinidiskarta ni Carding yung babae ah. Di ba mukhang mapera yun? Erning, tama ka nga. Magaling di ba discarte yung Carding na yan? Pero Totoy, huwag kang mag-alala. Di tayo papayag, mauna ng Carding na yan. Tsaka sa babae yan. Tara na. Tara.